Si BBM, DDS shit na din. Nakim nababasa niyo yung mga kakornihan ng mga tanso. Oh, lagi silang DDS shit, DDS shit. Ay nako. Nabudol! Buhay pa pala ang budol-budol. Ay nako. Napanood niya mamaya pag-uusapan natin isa-isa lahat yan ha. Pero sa ngayon relax lang muna kayo, okay? Well, alam nyo po, maaga po ang live ko ngayon kasi siguro susubukan ko na rin maging maaga, no? Kasi ang dami talagang gagawin. But ngayon, I have a flight to catch, you know? Hindi, ha? Papunta po kaming Davao, marami pong gaganapan sa Davao. Oh, ha? Kung kayo taga Davao, ha? Matitikman nyo na ang Banateros Brothers. Kita-kits tayo bukas sa Davao, ha? Diyan lang sa malapit sa airport. Sa tapat lang yan ng Kingdom. Oh, alam nyo na yan, ha? Kita-kits tayo doon bukas. Hindi ko pa alam kung anong oras. But anyway, after ng live ko, diretso na po ako airport. Oh, pahinga lang sigurong saglit. Okay, kain-kain, tapos diretso na. Oh, kaya nag-live tayo ng maaga-aga. Maraming ganap. Masaya ito. At pagkatapos, di natin alam kung ano ba talaga, Sabado o Linggo. Bulacan. May rally naman. Ha? So, yung mga activities ng mga tunay na DDS, ng mga galit. At, ito maganda. Abangan po ninyo. Kasi di ba may SMNI ang Banateros Brothers? Thursday, nasa Davao pa kami. Alam na this. Ang SMNI ng Banateros Brothers sa Davao. Mag-isip na kayo kung sino guest ng Banateros Brothers. Ha? Sinong mai-interview ng Banateros Brothers sa Davao? Syempre, nasa Davao na din di ba? So, sabi dito, bad shot naman yung rally-rally na ay, may mababad shot na naman. BP Sara, huwag ka nang pupunta sa rally, ha? Tsaka, pag may nagbangag-bangag doon, huwag ka nang tatawa. Pag may nagbangag, kailangan galit ka. Ganun. Paano? Ganun. Ay, nako. Natatawa ako talaga. Tawa-tawa tayo dito, ha? Sige, bago tayo magsimula, batiin natin yung mga maagang pumasok. Aurea Haway, Ariel Balatin Sayo, Pinoy News Files, Israel PH, wala nang kalaban DDS na si Marcos. Mike Abe, sunog ka na naman. Wow! Ay, at saka yung mga vloggers na nakikisaw-saw, paano na kayo? Hindi, tanong ko dyan sa mga loyalista daw sila na vloggers sa kabila. Nakilala nyo ba si Marcos? Kilala ba kayo ni Marcos? Kinakausap ba kayo ni Marcos? Nakausap nyo na ba si Marcos? Ayun yung mga vlogger. Ang dami kasing vloggers doon sa gigilid. Feli Lederman, Queer Condor 45, Concepcion Zape, Maria Luz Dres, Heidi Sacro. Oy, teka muna ha. Kahit lap trip ako, hindi po ako nakatake ha. Hindi ako naka-high grade course. Alam nyo, pagdating sa droga, virgin si Coach Oli, never been touched. So, lap trip lang kasi alam mo nangyayari ngayon? Grabe! Si Marcos, pumanig, kinampihan si BP Sara, nako. Ouch! Ouch! Mga kababaihan, kaway-kaway sa inyo. Di ba? Ramdam nyo to di ba? Meron kayo, halimbawa lang meron kayong binanatan na babae. Tapos pinuri in public nung asawa nyo. Kahit anong bawi nung asawa nyo, ouch yun, di ba? Huwag tayong maglokohan. Ouch! Ay, tawanan natin sila. Ay, binabati ko rin yung mga bashers na nandiyan at saka mga troll. Pasok na kayo, tatawanan namin kayo. DDS shit pa more, 18. Aray naman, isa ako sa nabudol. Buti ikaw umamin. Yung iba hindi umaamin sa bagay.
may pakinabang sila. Pansinin nyo, yung mga hindi namumulat na sila ay nabudol, dalawa lang, tanga or may pakinabang. Syempre nga naman, kung may pakinabang ka, halimbawa may views ka ron, di ba? Karamihan ng mga vloggers ngayon, nagbaliktaran, may views doon. O kaya para hindi ka mademanda. Kasi alam mo na nambubuhay ng kaso itong mga ito. O di ba? Ang dami mong kaso, di bubuhayin ng mga yan. O di yari ka. Yung ganun, may agenda. Pero kung wala kang agenda, bobo ka na lang pag hindi ka pa nagising sa pagkabudol. Ito ipi-play ko muna siya ng dire-diretso. Okay? So, tapos, saka natin uulitin at magbibigay ako ng komentaryo sa bawat isa para at least nakita nyo yung buong konteksto. Okay? Simulan na po natin. Muli po, welcome sa live ni Coach Oli. Direct to the point. My first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Talagang she gets very upset. Hindi masisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si First Lady Lisa Araneta Marcos sa naging pahayag nito laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, natural lang sa isang asawa na masaktan o magdamdam kapag nakakarinig ng mga hindi magagandang salita laban sa kanyang mahal sa buhay. Sinabi rin ng Pangulo na tiyak namang nauunawaan ni VP Sara ang ganitong pakiramdam. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the... Pero pasalamatan muna natin. Nagbigay KitKat. Maraming salamat po from Singapore. At Shelly Nishi. Yan, from Japan naman. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Diretso tayo. With the Vice President, Secretary of Education, I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Sa isang panayam, inamin ng First Lady na sadya. Saglit lang, may nagtanong, wala bang banateros ngayon sa SMNI? Wala po. Kasi po, palipad na po kami ng Davao. Yan po yung sinasabi ko na may meeting kami importante. Hindi ko lang mabanggit kahapon kasi not for public consumption yet. Pero pwede na daw mag-announce. So wala kaming SMNI kasi nga kaya ginawa namin yung SMNI namin kagabi. Palipad na po kami ngayon. Kanyang dinededma o hindi pinapansin si VP Sara kapag nagkikita sa ilang event dahil sa umano'y pagtawa nito ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM sa isang rally sa Davao City. Ngunit ayon kay PBBM, dapat maunawaan ng publiko na hindi sanay sa politika ang First Lady. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, policy, lahat. Manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalagpas ng konti ibang masasakit at may init at paanghang sa salita. Muli ring isinantabi ni Pangulong Marcos ang usaping dapat palitan na bilang kalihim ng Department of Education si VP Duterte. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, hindi papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Sa kabila nito ay kay Pangulong Marcos, mag-uusap sila ni VP Sara ukol sa isyong ito. Kumpiyansa ang Pangulo na maaayos rin ang problemang ito. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat. Naging issue nito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Kaya husband. Ayan. Himayin pa natin kasi mas maayos pa yung sinabi ni Marcos ngayon kaysa yung sinabi ni First Lady doon kay Tunying nakahaba-haba. Wala namang kwenta. O, di ba?
Tapos nagbigay ng statement si Sara, malaman, kahit maiksi, malaman. O ito rin, si Marcos, malaman po ito, kaya marami tayo mahihimay dito. Pag-usapan natin yan, ha? O, pag-usapan. First of all, my first reaction is what a lucky husband I am. Yun! Sigurado ka, Marcos? Lucky husband ka? hindi, bumabawi ka, ha? Bumabawi ka, siyempre, bumeso-beso, tapos sasang-ayunan mo dito si BP Sara, o baka madali ka, baka ma-outside di ko lambukan yan, ha? Siyempre, kailangan purihin mo yung asawa mo. Pero reality, ha? O, yan yung tanong ko sa mga kababaihan. Kahit anong bawi, halimbawa ng husband mo, na puri sa'yo, binakbakan nyo mga kababaihan, tapos pinuri ng asawa nyo in public, di ba? Kahit anong puri sa inyo ngayon in public ng asawa nyo, outs yun. Di ba? Outs, naku, masakit yun. Okay, mga kababaihan, aminin nyo, masakit sa inyo yan. Ako, dali ka dyan. That I have a wife na very protective sa akin, na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, yan, talagang she gets very upset. Ayan, ito, naunawa ko si Marcos dito. Okay, kahit naman sino, di ba? Makaka-relate kayo dito mga lalaki. Sa may mga asawa, may mga girlfriend, o may mga ex, di ba? Pagka may umaway sa inyo, pag may naririnig kayong chinichismis kayo, inaaway kayo, di ba? Nagre-react yung inyong asawa, yung inyong girlfriend, o yung ex nyo. Yung girlfriend nyo noon, o yung asawa nyo, nagre-react, di ba? Normal yon. Ako, nauunawaan ko doon si Lisa. Kasi magre-react. Talagang masasaktan niya mga yan. Actually, ako nga minsan sinisikreto ko yun kasi hindi dahil tinatago ko, pero as much as possible, ayoko masasaktan yung partner kasi dina-downplay ko yun. Di ba? Ganun talaga. Normal talaga yan. Ako naunawa ako masasaktan. Pero halimbawa lang naman ito. Tingnan nyo ha, kayo ba mga kalalakihan, ganito ba ang reaksyon nyo? Pag aawayin nung asawa mo yung sa tingin mong inaapi yung asawa nyo, anong gagawin nyo? Sige. Awayin mo rin. Ganun ba? Ewan ko lang ha. Ako bilang lalaki, sasabihin ko na, psst, relax ka lang dyan. This is not your fight. This is my fight. Diyan ka lang. Kalma ka lang. Huwag kang pumasok sa problema ng lalaki. Di ba? Kasi ang bumanat naman sa kanya yung lalaki. Di ba? Yes, bilang tao, sabi nga ni BP Sara, tama si BP Sara eh. Bilang tao, nauunawaan mo na masasaktan yung asawa. That is about normal. The problem is the reaction. Dapat yung reaction, inaawat mo na. Ewan ko, magkakaiba lang tayo pero para sa akin, psst, wag ka na sumali. Kaya ko na to. Ako lalaki dito eh. Not directly, maybe not the exact words, pero ganun. Para yung asawa mo alam niya, teka muna. Lalo kung magbubukang under desire niya pag nagsalita ka. Yung bumakbak sa akin, lalaki. Ang sasagot, babae. Although, ang bilakbakan naman niya, yung anak na babae, but still. Sino bang tumawag sa akin ng bangag? Lalaki ba, babae? O akong bahala dyan, relax ka lang dyan, kalma ka lang. Ba't ka sasali? Ewan ko dapat ganun. I mean, that is normal, especially sa bansang Pilipinas. Yes, we understand yung na-feel kasi tao lang, but we cannot understand the reaction. Dapat kasi may mga feelings na hindi mo lahat nilalabas. Especially kung ikaw ay may hawak ng highest office of the land. Diba? Malalagay ka sa alanganin sa ganyan. Kaya alam mo, pupunta kaming Davao. Kung sakali magkikita kami ni PRRD at mai-interview ko, ang itatanong ko talaga kay PRRD, ikaw ba, Tatay Digong, may pinayagan ka ba na close sa family mo o close sa'yo na hinayaan mong makialam sa politika nang wala namang posisyon, wala namang mandato? Hahayaan mo ba silang pumasok-pasok?
O paglaban mo, laban mo. Diba? Tatanungin ko lang naman si Tatay Digong. Tuloy tayo. Hindi masisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si First Lady Lisa Araneta Marcos sa naging pahayag nito laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulo, hindi mo masisipis. Dadalihin ka niyan at sadkad di kalambukan niyan pag sinisi mo. Pag sinisi mo pa siya tapos pinuri mo si VP Sara, ay may kalalagyan ka na talaga. Ha? Kinampihan mo pa yung si Sara, o yung asawa mo nilagay mo. Kaya ang ginawa ni ni BBM, mautak din. Pinuri niya pinuri niya si Lisa, pinuri niya rin si Sara. O, di ba? Pero but still masakit 'yon, no, di ba? Aminin natin. Aminin. Lalo na kung hindi ko sinasabi kung lang naman kung yung asawa mo may insecurities o selos dun sa babae, mas outs yun. Yung mabanggit nga lang yung pangalan, masakit na eh. Yung kunwari habang nagdi-dinner kayo, alam ng mga kababaihan yan. Di ba? Real talk, sa mga kababaihan, meron kayong ayaw, yung matining sa tenga nyo pag naririnig nyo yung pangalan ng babae. Di ba? Yung pang pinagtanggol. Naku, masakit yun. Masakit yun. Pangulong Marcos, natural lang sa isang asawa na masaktan o magdamdam kapag nakakarinig ng mga hindi magagandang salita laban sa kanyang mahal sa buhay. Sinabi rin ng Pangulo na tiyak namang nauunawaan ni VP Sara ang ganitong pakiramdam. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. Ito maganda. I think that she also, as a wife, understands. Ayan. Ngayon, pinuri niya na si Sara. Sabi niya, bilang babae, bilang asawa, bilang wife, naiintindihan ni Sara yan. At hindi maapektuhan ang kanilang relationship bilang Vice President at saka Secretary ng DepEd. Maganda yan. Actually, ito, sabi ko nga sa inyo, pupurihin ko pagka maganda ginawa eh. Para sa akin, tama itong ginawa ni Marcos. Kahit saan mo tinglang anggulo, para sa akin, ito ang tamang reaksyon. No. Ano lang ako nagiging honest, bakit kanyo? Natuto. Di ba? Mukhang natuto. Kasi hindi ka talaga lalaban ng bakbakan sa mga Duterte. You will not win. Sabi nga nila, sanay sa street fighting. Sanay sa bakbakan ng Duterte. Hindi ka mananalo dyan. At tingnan mo tingnan mo, kailan lang si Tatay Digong bumuelta. Sabi niya, hindi ko kalaban si Marcos. So, alam niyo si Tatay Digong umi-style ng bakbak, bawi, bakbak, bawi. Siguro sabi ni Marcos, naglalaro si Tatay Digong. Makapaglaro nga din. Lisa, ikaw ang bumakbak, ako susuporta kay Sara. Hindi ko alam Hindi ko sure, hindi ako nagbibintang ng ganon. Pero posible. Di nyo ba nakikita yon? Kasi parang pag tiningnan po natin, bagamat hindi natin alam kung totoo, tingnan nyo, parang naglalaro si Tatay Digong, di ba? Parang ginagawa silang katatawanan. Bangag, tapos sinusuportahan. Nalilito sila tuloy ngayon. Pati nga yung mga Ensimada vloggers nalilito kay Tatay Digong eh. Anong wise na gagawin ni BBM? Gaya sila. Di ba? Ako ba, sa tingin ko, this is very possible. This is very possible na naglalaro na rin si BBM. Good cop, bad cop sila ngayon. Ako yung inaapi. Apihin nyo ako. At tandaan nyo po yung narrative nila yan. Ganyan. Since bago pa mag-eleksyon. Inaapi siya. Pero yung mga trolls, bakbak. Anong kwento ngayon? Siya yung good cop. Ay, suportado ko yan si Sara. Naiintindihan ni Sara. Wala siyang sinabing masama kay Sara. Sino nagsasabi ng masama kay Sara? Sino may mga nabanggit na pangit? Yung asawa. Naglalaro na rin. Yung mga vloggers, di ba? Yung mga vloggers nila, pinagre-resign si Sara.
Samantalang siya, wag. I see you coming. You are coming to town. You bad cop, good cop, ha? Oh, let's see. Abangan natin kung anong strategy to. But then again, in my opinion, this is very, very possible. Naglalaro na rin sila. Yan na, yung galawan. Ako, delikado tayo. Sabi ni Nisa, galing mo Coach Oli, ganyan-ganyan ang ginawa niya last election but still no to Marcos na ever, di ba? Hindi ako gaganti sa mga bakbakan nyo. Basta ako, trabaho lang ako. Ako inaapi. Tandang-tanda ko yun, hindi yan sumagot. Paano sasagot yan? Pinaglaruan ni Cayetano sa debate. Hindi, real talk lang po, hindi ko po siya sinisiraan ha. Totoo lang yun. Hindi talaga sasagot yan, maapihin yan. Pero may mga soldiers yan. May mga sundalo yan. Ang sundalo niyan yung mga vloggers. Yung mga taga-ganon nila. Sila Mike Abe, yung mga taga-takatak nilang ganon. Diba? Ang dami nga nagbaliktaran na vloggers. Dati galit na galit sa kanila. Ngayon, himot poet. Diba? Sabi dito, style lang yan. Sabi naman, BBM and Lisa play. Kay Sara, kaya nga. So, iingat din tayo. But for the meantime, pagtawanan muna natin sila. Pagtawanan muna natin, di ba? Galit na galit kayo sa DDS. Ngayon, nag-astang DDS si BBM nyo. Jemarie Sakai from Japan, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. So ngayon, pagtawanan muna natin. Pero yung play nila, wag tayong malulubog o mabibitag sa ganyang style. Remember, pag nabudol ka na once, dapat yung pangalawa, matalino ka na. Don't always believe what politicians say. Tandaan nyo po yan. Iba, hindi man lahat, pero marami, iba ang sinasabi, iba ang agenda. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Pag walang connection yung sinasabi sa ginagawa, ingat na kayo. May play yan. Titingnan yung mabuti ngayon. Sabi dito, palabas lang yan. Ayan. Eto, sabi ni KitKat, di na talaga ako mabubudol. Coach, mark my word. Si Mark ang ata ang nabudol. Yan ang gusto ko marinig sa bawat isa na nabudol. You make sure matalino na po kayo. You make sure hindi na kayo napapadaan sa feelings. You make sure hindi kayo panatiko. You make sure naghahanap na kayo ng resibo nang hindi kayo nabubudol. Aurea Haway, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Sabi naman ni Joey Ferrer, nako grabe, ganito yung mga sinasabi. Kapag nagsalita si Marcos ay si Bongbong, hindi ako naniniwala. Ayan, marami na talagang nadala. Natuloy tayo. How the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Sa isang panayam, inamin ng First Lady na sadya niyang dinededma o hindi pinapansin si VP Sara kapag nagkikita sa ilang event dahil sa umano'y pagtawa nito ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM sa isang rally sa Davao City. Ngunit ayon kay PBBM, dapat maunawaan ng publiko na hindi sanay sa politika ang First Lady. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhit na kami dyan sa... Mukha nga Marcos. Sabi, unawain nyo, pagpasensyahan nyo na kasi hindi sanay sa politika itong si First Lady. Oo, kami, sanay na kami. Hindi nga, mukhang sanay na kayo, Marcos. Hindi, eto hindi ko po kayo idinidiin dito, pasensya lang Pero kasi maraming nagsasabi, hindi na kayo nakikinig sa taong bayan. Baka nga manhid kayo, sir. Di ba yan ang sinasabi ng taong bayan? Hindi ka na nakikinig? Ang daming reklamo. Iba ginagawa nyo.
Ang daming reklamo, iba sagot ninyo. Tumawa sa bangag issue. Ang lalayo po, sir, ng sagot ninyo sa problema ng taong bayan. Kaya nga, baka talaga, sir, manhid kayo. Ang sarap magtawa ngayon. Masaya ako. Papunta pa naman akong Davao. Naku. Leng Ri, sabi niya, bakit pinayagan mo magdikta sa'yo? Ayan, totoo. Oh, sabi dito ng mga tao, si PBBM ang sunod-sunuran kay FL. Oh, di ba? Yan na. Yan na talagang image mo. Di ba? Mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat. Siya hindi siya... Manhid ka na. Pero si Marcos, with all due respect, ang sakit sabihin, makinig ka rin sa tao. Hindi porket manhid ka, ang daming hinaing ng taong bayan, sagutin nyo po. Galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalagpas ng konti ibang masasakit at may init at maanghang sa salita. Muli ring isinantabi ni Pangulong Marcos ang usaping dapat palitan na bilang kalihim ng Department of Education si VP Duterte. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, papalitan ka namin. Sabi, pag hindi na kaya, patungkol ito sa papalitan yung sekretary. Kasi tinatanong, dapat mapalitan na bilang DepEd Secretary si VP Sara. Sabi niya, pagka hindi na kaya at nagkasakit, papalitan namin. Teka Marcos! Teka naman BBM! Hindi mo ba alam meron kang sekretaryong may sakit? Hindi na nga namin nakikita Dati Mr. Presscon. Ngayon wala na sa Presscon. Ba't hindi nyo tanggalin? Ulitin ko Baka sabihin nyo, fake news si Coach Oli. Si VP Duterte. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, papalitan ka namin. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, papalitan ka namin. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, papalitan ka namin. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, papalitan ka namin. Maliwanag. Sabi mo yan, hindi ako nagsabi niyan, Baka sabihin nyo, magagalit kayo. Palitan mo na yung may sakit kasi hindi na nakakatrabaho. Pag hindi na kaya, hindi na kaya Dati nga araw-araw sa presscon. Alam mo kaya obvious ng tao Hindi katulad ng ibang sekretary, nagtatrabaho ng matindi, tahimik lang. Itong sekretary na to napakaingay sa presscon. Biglang nawala. Anong problema? Hindi may sakit. Yun ang sabi, may sakit. Kung walang sakit, magpa-presscon ulit sa araw-araw gaya dati. Di ba dati kaingay nun? Ba't hindi nyo ngayon matanggal? Di ba? Dapat sige. Baka hindi mo kakilala, Marcos, kung sino yung may sakit mong sekretary. Kayo ba kilala nyo? Kayong mga nanonood. Yung manonood ng replay, sige nga, pakilagay nyo rito. Gusto ko makita kung alam nyo sino yung may sakit na sekretary. Kasi paalala natin kay Marcos, baka nanonood siya. Hindi manonood dito masasaktan yun. Hindi. Kung hindi man siya nanonood, guaranteed may nanonood na mga amuyong niya. Yung mga pilingerong vlogger niya. Kita mo? Alam ng taong bayan sino yung may sakit Basahin nyo na lang. Ba't di nyo matanggal? Don't tell me, hindi nyo alam. Sayang ang pera ng taong bayan. Merong budget para sa intelligence, wala kayong intelligence. Di ba alam nila Correct, sabi ni Budol King, Coach, binaligtad pa ang report ng Timor-Leste. Ba't di nyo magalaw-galaw yan si Boying? Ano bang meron kay Boying na hindi nyo magalaw-galaw? Ayan. Sino man dapat tanggalin? Si Boying o si Sara? Wag ako sisihin nyo Galing po sa'yo. Mr. Marcos, Mr. President, galing sa'yo. Pag may sakit,
Pag di na kaya, tanggalin. Now, I'm telling you, sino dapat tanggalin? Hindi po siya. Kayo po, mga viewers, sino dapat tanggalin? Si Sara o si Boying? Yung president. Huwag yung president. Hindi niya pwedeng tanggalin yung sarili niya. Pambira, oh. Classmate kasi nila yun, Coach Oli News PH, si Boying. Ay ako nga, classmate ko yun si Attorney Vic. Nung dating makamarcos siya, binakbakan ko yun. Oh, kahit naman siya, sinabi niya eh. Ay kaya lang ngayon, bati na kami. Bakit? Hindi na siya Marcos. Peace na kami niyan. Ha? Peace, mga classmate, peace tayo. Hindi kasi, alam mo na, paborito ng batch namin yan si Attorney Vic. Talaga namang marami kasing naitutulong yan si Attorney Vic. Ako naman, di ko siya pinersonal. Binakbakan ko lang kasi Marcos siya. Hindi naman ako na may personal eh. Kaya kahit yung mga binabakbakan ko, malakas ang loob ko. Kahit mamaya magkape tayo. Bakit? Di kita pinersonal. Bakbakan mo ko dun sa aking political opinion. Walang personalan. Di ba? Alam nila si Boying. Sabi dito, peace na tayo ng mga nabudol, Coach Oli. Peace. Peace nga kami ni Attorney Vic. Peace kami noon. Nabudol din. Attorney Vic, nabudol din nyo. Kaya nga, nagbilakbakan ko nga yung dati. Diba? Alam mo sa akin, walang classmate. Yari lang ako kasi mahal ng mga classmate ko yun. Matulungin kasi yun. Ako, kuripot. Kita mo, ang daming sumasagot. Boying. Pambira ka, Marcos. Tanggalin mo na yan, ha? Huwag mo na pagtatagalin. Wala namang aktibidades siyang kung hindi manggalit kay Boying, kay Tebis eh. Ngayon, dadagdag pa si Pastor Kibuloy. Pambira, Hindi talaga marunong. Kurap. Di ba? Kurap pa. Hindi marunong. Hindi kurap. Ando doon na lahat eh. Sino ba yung sinasabi mo? Hindi. Iba yung kurap, ha? Yan ang anihin niya. May sakit. Hindi na kaya, hindi marunong, korap. Sino yon? Sino sa sekretary ni Marcos ang ganon? Definitely that is not BP Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Uy, Inday Sara. Napapaano? Yung kasi sinisigaw dun eh. Pambira, yun Ay, nako. Hindi nyo pwedeng tanggalin si VP Sara. Tanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun simple eh. Ouch! Masasaktan yung asawa mo dyan, Brad. Ay, Mr. President. Brad tuloy. Masasaktan si Lisa dyan. Hindi naman ganun si Sara, ha? Oy, Mike Abe! Ha? Yung mga vloggers pa dyan, wag ko nang banggitin, makikisaw-saw lang yun. Doon tayo sa dito sa broadcaster dati. Kitam? Nilaglag ka, no? Nilaglag kayo? Sige kasi sip-sip nyo na pa-resign. Yung Diyos nyo, Diyos nyo, yung amo ninyo, yung bossing ninyo, sabi, hindi ganyan si Sara. Hindi siya dapat tanggalin. Ano mo sasabi mo, be? Kaya nga ang saya-saya ko ngayon. Papunta ako ng Davao tapos ganito, DDS na si Marcos. DDS. Hindi, pagtakbo ni Sara, ikaw naman ang tumakbo, Vice President. Tapos, si Tambaluslos, patakboy mong barangay captain. Ayos lang yun. Unit team kayo. Palitan, di ba? Ayos na yun. Si Marcos, DDS. Favorite, sabi dito. Favorite ko talaga pag tinitira si Mike Abe, the 8 minutes man. Oo. Lahat ng vlog nun, 8 minutes. Para doon sa mga hindi lang nakakaalam, bakit ginagawang 8 minutes? Kasi pag 8 minutes ang vlog mo, pwede ka na maglagay ng ads. Pwede ka na maglagay ng advertisement sa gitna. Ganun po yon. So, gagawin niya, kaya walang sense, papaabutin niya. Isipin mo, ang may sense sa kanya siguro 1 minute lang, yung 7 minutes paulit-ulit na.
Sabi dito, Pedro, Coach Oli, sabi ni Marcos hindi tatanggalin si Sara. Tapos ang vlogger nila gustong tanggalin. Aba, parang sira ng utak ng mga vlogger ni Marcos. Hindi, dalawa nga yan eh. Ito sinasabi ko sa inyo. Dalawa yung punto ko rito. Maaaring lumalaban ng taktika to is sila Marcos. Okay? Hindi natin sure, but very possible. Yun yung taktika nila ever since eh. Kaya nga binakbakan ko ulit, babalik tayo kay Attorney Vic. Tanggap naman niya na intindihan niya to sinasabi ko sa kanya. 'Di ba? Kaya ang binabakbakan ko noon si Attorney Vic. Why? Kasi paawa si Marcos. That time, siya yung kawawa naman ako. Tahimik ako. Hindi ako sasagot. Sino yung humaharang? Si Attorney Vic. Kaya kahit classmate ko, binakbakan ko. Kaya nga, nung nilagay si Attorney Vic, I'm very happy for him. Kasi, bakit? Deserve niya yun eh. Pero nung tinanggal siya, doon ako lalong nagalit. Teka muna, tinulungan ka ng taon to. Ba't hindi nyo tinindigan? Yan ang tumulong sa'yo eh. Kung bakit kay Tatay Digong, ayan ang bonggo mo. Si Attorney Vic. Tapos bigla, hindi pa umiinit ang puwet, nabulungan ka lang ng kung sino Ponce Pilato, tinanggal nyo si Attorney Vic. Eh yan ang pumuprotekta sa inyo. Bakit ko pinapaliwanag? Kasi yan ang style nila. And this is very, very possible that history is repeating itself. Isa po yan isang anggulo yan. Na ito na naman sila, kawawa ako. Ako mabait na tao, suportado ko ang Duterte. And then, here comes the vloggers. Here comes the wife. Back. See? Maging mautak lang tayo sa play nila. Why? It happened before. Sa pagmumukha natin, yan ang play nila before. Now, I'm not saying yan ulit ang play nila. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, for the meantime, total piniplay nyo yan, di pagtawanan muna natin yung vloggers nila na sigaw ng sigaw, natanggalin si VP Sara. Ibalik ko ngayon kay Abe. Abe, ano ka ngayon? Sabi ng presidente mo, hindi dapat tanggalin si Sara. O pa-resign ka ng pa-resign. Eh ikaw kaya mag-resign. Huwag ka na mag-vlog. Mike Abe. Di ba? O yun lang yun eh. Pero mag-iingat pa rin tayo. Okay? Masaya ako. Pero again, ang una kong tinitingnan sa politiko, hindi bunganga. Mag-iingat tayo dyan. Una mong titingnan sa kaya ako I'm very observant. Tinitingnan ko yung gawa. Kasi maraming politiko hanggang bunganga lang. Okay? So, obserbahan nyo. Always look for the evidence. Obserbahan nyo ano tong play na nangyayari. Anong gusto nilang palabasin dito. At definitely, time will reveal kung ano plano nila. Antayin nyo lang. Tingnan nyo. Huwag lang kayo ulit. Kaya ako nagpapaalala, huwag kayong budol. Kasi alam nyo na kung sino budol-budol. Siguro naman alam nyo na by this time. Hindi ganun si Inday Sara. Sa kabila nito ay kay Pangulong Marcos, mag-uusap sila ni VP Sara ukol sa isyong ito. Yun, isa pang ouch. Ouch na naman yan. Sige mga kababaihan. Meron kang ayaw naririnig na pangalan sa asawa mo. Tapos binakbakan mo. Tapos sila na lang ang mag-uusap. Yun naman ang tama eh. Actually, tama si Marcos doon. Kaya lang, kahit tama, aminin natin mga kababaihan, outs yun. Sige nga, hindi kayo masasaktan sa ganon? Eh, ginawa kang itchapuera. Ngayon, mag-uusap na lang. Kami na lang mag-uusap. Kami may mandato eh. Kami yung binoto ng tao, ikaw salingkit. Hindi niya sinabing ganon. Pero parang ganon. Salingkit ka, wala kang boto eh. Kami binoto. Ay nako. Karen May Plato, maraming salamat po from Hong Kong. sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to.
Sige nga, hindi kayo magagalit. Sabi dito, nagpatuli lang ang coach ang sekretary. O ganon, kaya hindi nag-ano. Kumpiyansa ang Pangulo na maaayos rin ang problemang ito. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, wala na, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na. Medyo nagkautal-utal ka na doon, President Marcos. Hindi, magkakautal-utal ka na. Parang mali ito sinabi ko. Mali. O wag ko na ituloy. ulitin. Parang nagkautal-utal na siya ron eh. Oh. Wala na, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat. Wag niya lang didibin kasi hindi naman siya. Ibig sabihin, yung tatay naman na nagsabi. Yun ang aking pagkakaunawa. Hindi naman ikaw eh. So tayo, we are cool. Relax lang tayo. Ayan. Sabi ni Kit Katselos na naman ang butod. Ay, nako. May magugulpi na naman, sabi naman dito. Naging issue nito. Nel Maribuho, Ang laking bagay talaga nito, no?